Romans chapter 10, verse 9 to 10. Alam niyo na yan, ha? Medyo familiar na kayo dyan. Sabi na dito, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang magmuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Verse 10. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig na ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ibig sabihin, sasabihin mo, maliligtas ka, maniniwala ka. Okay? Sa puso, paniniwala, sa bibig, ang pagpapahayag. Number 1, things we do not do. Mga bagay na hindi natin ginagawa. We do not confess our feelings. Hindi natin ipinahayag ang pakiramdam natin. We confess the Lordship of Jesus. What do you feel? Anong pakiramdam mo ngayon? We do not confess. Hindi mo sinasabi ang pakiramdam mo. Ang sinasabi, if you confess with your mouth, the Lord Jesus. Kung may sakit ka, hindi mo sasabihin may sakit ka. Anong sasabihin mo? By His stripes, we confess the Lord Jesus. He is the Lord of my life. Ibig sabihin ko, siyang Diyos ng buhay ko, siya bahala sa akin. By His stripes, gumaling ako. Dahil sa ginawa niya, gumaling ako. Remember, kanina nag-communion tayo, di ba? Ang sabi niya, alalahanin niyo ang aking katawan at ang aking dugo. Ano ibig sabihin nun? Alalahanin niyo. Isipin mo. Kasi pag naisip-isip mo, yun yung sasabihin mo. Let's say, may nakasakit sa'yo. Meron nagalit sa'yo. Di ba, minsan, pinakikinggan mo, tapos magagalit ka, tapos sasabihin mo. Kaya ngayon, hanggat maaari, kapatid, sabi ni Pastor Chris, huwag na kayo nakikinig ng balita, yung mga negatibo. Huwag yun ang pinakikinggan niya. Kasi pag nakapakinig po kayo negatibo sa gobyerno, ano sasabihin nyo? Kaya nga hindi ko binoto yan eh. Kasi ganyan yan eh. Diba? Nagsasalita ka pa ng ano. We don't confess our feelings. Remember, we do not confess. Hindi natin sinasabi ang nararamdaman natin. Ano sinasabi natin? We confess the Lord Jesus. Jesus is Lord. Pag galit na galit ka na, Jesus is Lord. Pag may nagagalit sa'yo, tapos nalaman mo, narinig mo eh, Jesus is Lord. Ibig sabihin, siya ang bahala sa akin. Hindi mo kailangan pagtanggol ang sarili mo. Minsan nakakalungkot eh, pag may galit sa'yo, sasabihin, ang Diyos ang magtatanggol sa akin. Kaso, ang mga verse na ginagamit nila, ang Diyos ang maghihigante. Diba, ilabi ka? Kasi kukot yung verse, ang Diyos, ang pagganti ay sa Panginoon. Ibig sabihin, ikaw mismo gusto mo siyang mawala sa mundo, eh, no? Ang gusto mo, narinig ko naman, may young people dati, may sinasabi mga kapitbahay nila siya. Sabi niya sa sarili niya, sa mga kapatid niya, sabi niya, tayo pa ang kinalaban nila. Kristyano tayo. Alam mo, nararamdaman ko sa kanya, parang yayarin sila ng Panginoon. Hindi mo ganun gumanti ang Panginoon. Alam niya, di ba? Paano gumanti ang Panginoon? Binabago niya yung buhay ng taon yon. Gagantihan ka na, paano? Maging best friend mo yung kaaway mo. Yes, ganun gumanti ang Panginoon. Yung mababago ang buhay ng isang tao. Nakita niyo paano siya gumanti sa kasalanan at sa mga tao nagkasala sa kanya? Ang sabi ng Bible, siya ay katawan tao. Nabuhay na kasama ng mga tao at namatay dahil sa kanilang lahat. Ang nagpako sa kanya, sino? Yung mga pinakain niya, pinagaling niya. At ang sabi niya, patawarin niyo sila. Sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. My people are destroyed because of lack of knowledge. Psalms 82:5-6. Tama, di ba? But ye are gods. Sabi niya yung Bible, Psalms 82:5-6, at kayo mga Diyos, kayong lahat na anak ng kataas-taasan, pero mamamatay kayo na gaya ng tao, dahil wala kayong alam at lumalakad kayo sa kadiliman. Ang aso, pag nanganak, aso, sinasabi lagi ni Pastor Chris, ang tao, pag nanganak, tao. Ang Diyos, pag nanganak, ano? But ye are gods, and all of you are the children of the Most High. Hindi nyo ba nare-realize? Masyadong binaba ng Kristiyano ang kanilang sarili sa standard ng mundo. Pero hindi nila alam na sila ang standard. But ye are gods, and all of you are children of the Most High. Refuse to be human.
Nung na-born again ka, tawag sa'yo ng Diyos, new creature. Hindi human. If any man is in Christ, he is a new creature. Sabi, new creature. New species. New kind. New breed. Bago. Amen? Again, do not lower your standard. I am a child of God. I don't worry. I refuse to worry. I refuse to be poor. I'm a child of God. All things are mine. Amen? Don't lower your standard. We don't confess our feelings. Okay? Kapatid, nilararamdaman ako sa'yo. Ano? Alam mo naman, matagal na tayo magkasama, magkaibigan. Ano nga yun? Alam mo naman na alam ko mabait ka, mabuti ka. Alam ko pinagpapala ka ng Panginoon. At ang ability ng Diyos ay sa'yo. Anong hayod? May isang daan ka ba dyan? Meron ka ba? Bubula-bulahin ka muna, tapos utang pala, di ba? Ayaw nyo ba kayo yung ulo at hindi buntot? Huwag kayo lower yung standard nyo. Kahit wala kayong pera, meron ka pa ng palataya, di ba? Eh kung wala, makinig ka na makinig ng salita. Para yung pananampalataya mo, tumatatag. Meron po tayong puhunan, and that is the Word of God. By the Word, you listen to the Word and faith will come. Sabi ni Pastor Chris, wala namang problema sa pananampalataya. Ang problema yung pakikinig eh. Wala namang problema sa resulta. Ang problema, pananampalataya. Eh kung hindi ka makikinig, walang pananampalataya, walang resulta. Balik tayo sa basic. Anong basic? Makinig ka. Ngayon, pag sinabi natin makinig, kapatid, pag sinabi natin makinig, ibig sabihin, ginawa. Kasi hindi mo ginawa, hindi ka nakinig. Amen. Sa iyong sarili mo, I will prioritize the Word of God. Ayun ang una instruction sa atin. Sabi ng Bible, as you receive Him, sabi ng Colossians 2:6, as you receive Him, walk in Him. Nung tinanggap mo siya, lumakad ka sa Kanya. Paano ka lalakad sa salita? Paano ka lalakad sa isang bansa na hindi mo alam? Paano? Di ba may mapa ka? Ha? May mapa ka eh. Di ba sa mga theme park, kunyari, punta ka sa, ano yung dito sa atin? Enchanted. Di ba may mga mapa yan? As titignan mo yung mapang ganyan, no? As makikita mo, dito pala yung mga palaruan, dito yung kainan, dito. Tapos lalakad ka doon, ang hawak mo mapa. Same thing. Nabuo naging ka, kapatid, may bago ka ng mundo na lalakad ka. Hindi ka pwedeng lumakad bilang tao na kamukha mo dati. Lalakad ka bilang mananampalataya. At malalaman mo yon, mapa mo yung salita ng Panginoon para hindi ka maligaw. Kung wala kang salita, wala kang direksyon. Kung wala kang salita ng Panginoon, hindi tatatag ang pananampalataya mo. Anong paniniwalaan mo? Anong pinaniniwalaan mo ngayon? We do not confess our feelings. Amen. Kapatid, tulungan mo naman ako. Ikaw lang naman na makakatulong sa akin eh. Kasi pinutang ako sa Mumbai. 3 buwan na ako hindi nakakahulog. Gamitin mo yung pananampalataya mo. Ayaw mo ba na nalalabas ka sa isang lugar na wala kang inasahang tao? Amen. Hindi ka umasa sa tiyahin mo, sa kapatid mo, sa magulang. Hindi ka umasa. Umasa ka sa Diyos. Alam mo mangyayari? Mas aasa ka sa Panginoon kasi napatunayan mo gumagana. Amen. Iba-iba po tayo ng paraan paano natin napapagana ng isang bagay. Pero pag yun napagana mo, yun yung lagi mong gagamitin, tapos yun yung i-recommenda mo. Mura pala sa Pure Gold. Lagi ka dumamimili. Pag may tanong sa mga mura, sa Pure Gold, mura. Eh, may nakapamili ng iba. Sa iba naman namili. Mas mura, i-recommenda naman pabalik sa'yo. Amen? Next verse. Sabi niya, Romans 8, verse 8, tapos pababa po tayo. Verse 8, sabi niya, ang nangasalaman ay hindi nakalulugad sa Diyos. That's why we don't confess our feelings. Sabi niya dyan, yung nabubuhay sa laman. Ang laman, pag sinabi natin laman sa Bible, yung nakadepende ka sa nakita mo, narinig mo, 5 senses. Sabi nila, 6 daw. Ano yung pang 6? Common sense. Diba? So, eyes, ears, taste, feelings. We don't confess what we see. We don't confess what we hear. We don't confess what we taste. We don't confess our feelings. Okay? Sabi niya, nabubuhay sa pakiramdam ay mamamatay. Sabi niya, hindi nakalulugod sa Diyos. Verse 9. Datapwat kayo'y wala sa laman.
Hey! Sabi niya, hindi kayo sa laman. Kaya huwag niyo sinasabi mo, hindi kayo sa laman. Sabi niya, dadapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, dadapwat, kung ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Sabihin mo, ako'y sa Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa akin. Verse 12, mga kapatid, mga may utang kayo, mga may utang tayo, wala. Sabi niya dito, kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman. Wala kang utang sa laman. Kundi, sabi niya, hindi sa laman upang mabuhay ayon sa laman. Sabi niya, sapagkat kung mga bubuhay kayo, nang ayon sa laman ay mga mamatay kayo. Dadapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mabubuhay kayo. Pag nabuhay ka sa Espiritu, papatayin mo lahat ng gusto ng laman mo. Pag lumakad ka sa pananampalataya, papatayin mo lahat ng takot mo. Pag lumakad ka sa salita ng Diyos, papatayin mo lahat ng salita ng tao laban sa iyo. Amen. Number 2. Number 1, we do not confess our feelings. Number 2, we do not commit in the flesh. Ang commitment ko wala sa laman, ang commitment ko nasa Espiritu. Amen. Ang commitment ko sa church, hindi dahil, listen, hindi dahil sa cell group leader ko. Hindi dahil sa mga tao na kilala ko, wala ako sa church, nakakaya naman sa kanila. Ang commitment mo sa Diyos. Ikaw ang nagsasabing anak ka ng Panginoon, bakit wala ka sa bahay? Ikaw ang nagsasabi na anak ka ng Panginoon, pero hindi mo sinusunod yung instruction? Ikaw ang nagsabi niyan. Ang trabaho ng church is to remind. I-remind ka lang. Hindi ka i-condemn. Hindi natin trabaho yan. Hindi tayo mag-uusig. Pero i-remind ka, kapatid, na meron ang unang obligasyon mo. Listen, ang unang obligasyon ng mananampalataya ay sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa gobyerno, hindi sa kahit kanino man. We do not commit in the flesh. We commit in the Spirit. Next verse. John 8:31. John 8:31. Sabi niya, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon, ang nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Sabi niya dyan. Number 1, we do not confess our feelings. We do not commit in the flesh. Sabi niya dito, we do not continue in the world. We continue in the Word of God. Hindi tayo nagpapatuloy sa talino, sistema ng mundo. Pero hindi ako magpapatuloy sa pag-aalala. Hindi ako magpapatuloy sa pagkakasakit. Iyon ko ang Krisyanismo. May mga bagay tayong dapat hindi natin ginagawa. Amen? Pag nalaman mo yung mga bagay na yan, anong gagawin mo? Gagawin mo pa ba? Hindi na natin siya gagawin.